bakit napakarami pa rin Pilipinong OFW? Hindi nyo ba alam na napakarami palang pera ng Pilipinas? Bilyon at bilyon. Yun ang misteryong katanungan nito. Bakit? At bakit marami pa rin OFW ang nagtatrabaho sa ibang bansa at nagpapakahirap? Dahil sa mga taong ganito na ginagamit nila ang pera sa maling paraan para yumaman sila. They earning the taxes from the people and they using for the wrong way. Isipin nyo, itong proyekto na to, bilyon-bilyon ang ginastos nila. Ay nako, sino ba may kasalanan? Tayo? O yung mga saghaman sa pera at sa kapangyarihan? Ay nako, talaga. Yan ang mga society, crocodile ng society. Yung taxes na kinakaltas sa'yo ay ang nakikinabang ay ibang tao. Korupsyon nga naman, oh. Corruption ay isang uri na anyo na walang katarungan o isang krimen na isinagawa ng isang tao. Maraming uri ng mga korupsyon dito sa ating mundo. At ito ay mga katulad ng maliit na korupsyon, pampolitikong korupsyon, at kumpanyang korupsyon. Isang halimbawa, manipulation sa pananalapi ay nagdudulot ng kawalang reputasyon ng isang kumpanya. Isang halimbawa, unpaid overtime, salary reduction without reason, at delay of salary. Kung ang namumuno ng kumpanya ay corrupt, madalas naapektuhan ang mga manggagawa. Sino ba ang lubos na naapektuhan? Ang mga boss o ang maliliit na mga manggagawa ng kumpanya? Ang labis na naapektuhan ang mga maliliit na manggagawa sa kumpanya. Kasi wala silang kakayahan na ipagtanggol yung kanilang sarili. Kaya nagtitiis na lang mga empleyado kung ano yung ginagawa ng management sa kanila. Reality versus corruption. It means should be stop the corruption of the company. Gemini, what is the corruption? Can you explain me what's the meaning of corruption? What is corruption and how does it affect you? Corruption is the abuse of public office for private gains. It can include taking bribes to award large public contracts, giving relatives government jobs, influencing courts to rule in your favor, and even helping a friend skip the line to obtain a public service. Corruption is not only a waste of public resources, but it also has many other dangerous consequences. A bridge built poorly by an unqualified firm that paid a bribe to get the contract can collapse, injuring or even killing people. Inexperienced public officials in charge of important services like a hospital can result in poor healthcare for vulnerable patients. An unfair court ruling can put an innocent person behind bars. And favoring friends when providing a public service can leave out those in greater need. Fighting corruption requires respect for the rule of law, accountability, and transparency to empower citizens to denounce corruption when they see it. Gemini, thank you for the kind information. Teknolohiya. So yo, what's up nation? At nakakita nyo naman yung pagmumukha ko. At ngayon at pauwi na ako ng trabaho. At ngayon nandito na ako sa accommodation galing ng trabaho. So tapos na naman ang ating 12 oras na trabaho. Eto, ganito lang ang reality ng buhay ng isang OFW. Pasok. Taas ng 12 hours, uwi. At papunta tayo ngayon dito sa aking Kubol. At solo vlog na naman tayo kasi wala na yung tropa. Nagsilipatan na sila ng accommodation. Ako na lang naiwan dito at si Jerry Boy. At si Jerry Boy medyo busy, lagi bumibiyahe. Kaya solo vlog. So paakit tayo dito sa ating hiningal ako Yan, dito ako ang aking Kubol. Yan, at si Kenzie. Yan ang tanawin. Kitang-kita mo yung mga bundok na bato dun sa likod. At dun sa harap, kita rin yan. Ayan, ang mga napakalagandang bunawin. Puro bundok. At yung pinaka-hallway ng aming
accommodation. Yan. Dito tayo ngayon sa Satco Camp. Ay, hiningal ako ah. At ito ang ating pinto. At bubuksan natin. At kukunin natin ang susi. Ang mahiwagang susi. Yan. Susi ng kawalan. Yan. Welcome to my beloved kubol. Yan. At buksan natin ang aircon kasi mainit ang panahon ngayon. Yo. We get the remote. And then aywa. Good. Bali itong kwarto na to, 4 na higaan. So 2 na lang kami dito kasi nagsialisan na lahat ng kwarto namin. 2 na lang kami naiwan. Welcome to my beloved room. Yan, naglinis sila ngayon. Schedule ng paglilinis ngayon is Monday. Kaya kita mo, gulo-gulo to kasi nilinis nila. So, yun mga kawasak. At babalik ako mamaya mga kawasak kung ano pa yung gagawin kong vlog. See you! So, ito, pagkatapos ng trabaho, ganito lang yung ginagawa ko dito. Baga ito yung reality ng buhay ko. Tambay-tambay, isip-isip, or isip ng bago, or try something new. Baga, kaantay ka lang ng paglubog ng araw. At para kinabukasan na naman, panibagong simula na naman ng buhay. Habang pinagmamasdan mo, yung berdeng lugar na to, sarap sa mata, ang lamig. Baga, nakaka-relax, nakakawala ng stress. Pagkatapos nito, pagkatapos kumain ng hapunan, balik na naman sa kwarto. At muni-muni na naman. Pero hindi talaga ako maka-get over sa corruption na nangyayari na to. Kumbaga, naisip ko, what if kung makagawa ka ng ganito? Kumbaga, naisip mo, marami palang pera ng Pilipinas, no? Billion. Kumbaga, meron ka ng problema, pero tuloy pa rin yung sarili mo, nakagawa ka na pala ng kasalanan. At may pera pala sa Ghost Project, no? Isipin mo, laki, no? Makakabili ka ng 40 luxury car. Galing, no?